Oras po natin, 10 minuto na makalipas ay 9 na umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session. Ako po si Ed Javier, kasama po natin Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz at Inspector General Dodo Dulay. Good morning, gentlemen. Morning. Good morning. Mabuti naman. Buti na lang. Naman at medyo yung bagyo medyo humuhupa na. Hindi masyadong malakas. Wala nang parating na. Hindi, pero malakas sa Masbate kata kahapon. Masbate. Romblon. Masbate. Bicol, tinamaan din. Pati Boracay. Boracay, Boracay, oo. Ako yung Boracay. Ano ba? Hindi kasi Romblon at saka Boracay magkahalos magkano yan eh. Magkatapat. Paano ba nangyayari dyan? Lagi daw brownout ngayon dyan sa Boracay. Oo nga eh. Kung na-resolve na yung issue dyan. Nagawa na. Pero ano pa lang to, parang temporary lang sapagkat Panakip. nasira nasira lahat ng transmission, yung patawid ng Boracay. Kasi yung Boracay wala naman power generation, so kinukuha sa mainland. So Panakip. nagka-problema ngayon yung linya papasok yung ng nakita isla. ko din, napapunta ako dito, narinig ko yung may nagsasalita dyan tungkol sa GSIS. Ano ba pinagsasasabi nun? Diba? Alam mo kung merong isang dapat pag-imbestigahan, yan GSIS eh. Bakit Diba? naman? Kakasalang lang dito. Tatapos lang. Sayang nga, di ko inabutan. Tatanungin ko na rito eh. Bakit? Tatanungin mo? Diba, ano yung mga investments na ginagawa ng GSIS doon sa mga Alternergy, Metro Pacific, ano ba yung sa coffee? Figaro. Very solid ang investments niyan. Di ba may may mga studies naman? Ha? May mga binigay na studies. Nagki-clear ba yun sa Board of Trustees ha? Hindi doon sa committee lang. Hindi, merong merong Levels. Eh. Kaya na nga meron daw diyan, nag-down muna ng konti. Tapos tsaka ibinigay yung iba. Yung mga ganun bang Schema? kumbaga sa DPWH yung contract splitting, 'di ba? So, dapat yan maimbestigahan din kung sa susunod nga, pag medyo humupa ng konti sa politika, dapat yung mga investments nitong GSIS, yung financial at institutions, SSS, yung mga financial institutions, i-review. Saan nyo ba pinaglalagay yung pera ng mga miyembro ninyo? Tsaka pera ng ng mga government pati employees. Pati Land Bank at saka yung Land Bank involved na dito sa ang laki na nito, that's DBP. Basta anyway, ako Land Bank Oo. Involved. Hindi ako naniniwala doon sa explanation nila dyan na maayos. Yung sa GSIS at iba pang mga 2058. Ha? Ang Actuarial life nito. Good up to 2058. 2038. 2058. Diba? Ang Tagal, point, okay yan. 2058, Okay yan yung mga ginagawa On paper ba sinasabi mo? On paper? Kung, di ba, ang may hawak mo ay private investment funds. Di ba? Pero kung yan ay galing sa pensioners, di ba, contribution ng miyembro, hindi mo pwedeng i-risk yan. Di ba? Kasi pagka yan natalo, ano gagawin ninyo? Simple lang naman gagawin ninyo, magre-resign kayo eh. Paano yung miyembro na naiwan? Di ba? Yun ang kawawa. Ganun lang kasimple. Sa akin lang, hindi tayo eksperto. Diba ako, nakapagsulat na rin ako na ilang beses dyan kay GM Wick Veloso. Sana para makita, ipaimbestigahan natin sa Senado para makita. Labas na. Busy pa eh. Busy pa eh. Ito, parang dito sinasabi ni Bobby, ikumpara na lang daw para maging maliwanag. Yung between yung investment profile ng GSIS at saka Pag-ibig kasi halos pareho yan. Ang government palagi hindi ka mawawala dyan dahil nandoon lahat yung kontribusyon eh. Hindi, tsaka simple sa akin eh. Magkano inilabas mo doon sa mga shares ng mga
listed corporations na yan. O magkano na ngayon? O nanalo ba tayo? Eh kung lamang tayo, eh di okay. Pero kung talo tayo, baka kailangan tignan yan. Hindi ba? Yun lang naman. Hintayin natin na aayos. Hintayin natin Parang malugi. itong sa Land Bank, di ba? Sa Land Bank, ito nilalabas nila na daang-daang milyon na Pera. Ah? Pero ito tanong kasi, hindi ba sa Land Bank naman tayo as a matter of course, yung disbursements naman ng gobyerno, talagang yung iba dyan at may part talaga dyan, na cash mo distribute dyan. Dahil hindi naman pwede na check. Iba, for example, mga PS, mga 4D employees, hindi rin lahat ng empleyado naka-lodge sa account ng Land Bank. So yung iba doon, nilalabas mo, nakakash yan. Yung iba, disbursement ng nakakash. Kaya nga, ito ang iniisip ko maganda yung ginawa ng BSP. Meron silang ginawa na ang withdrawal na lamang ay 500,000 every so often, hindi pwede yata lumampas ng 500,000 a day. Pero tanong ko, ano-ano bang mga Unless industriya ang gumagamit ng cash? Kasi ang dami nagrereklamo na makikilala natin, nasa industriya ng, for example, isdaan, industriya ng mga agricultural products, yung mga tao dyan, hindi pa na tumatanggap ng cheque yung mga yun. Puro cash yan. Hindi. Hindi naman kasi total. Yung BSP hindi naman total Hindi, Mayroong exemptions. May exemptions na kung ma-justify mo Ma-justify sa mo. bangko na talagang yun ang kailangan mo. Di ba? Pagbibigyan ka naman. Pagbibigyan ka. Kaya lang, according to the AMLAC rule, sa pagkakaintindi ko, pag tumama ng 500, automatic na red flag ka. kukunin ng sistema. Red flag ka. Pero red flag. papasok to. Hindi palabas. Hindi, pareho. Pasok at palabas. Basta kumuha ka ng 500,000. Basta by 500,000. Kung meron naman palang AMLAC na rule na, bakit pa kailangan i-limit yung withdrawals? Hindi kasi physically, yung Diba? pera, hindi mo maiikot. Di ba? Safeguards. Kasi meron May safeguards. namang, Safeguards. ano matawag doon? Suspected transaction. Oo. Pina-file nila yun sa mga ganyan. Yes. Di ba? Ang tanong, after the bank informs the AMLAC, Anong ginagawa ano ang ng AMLAC? ginagawa ng AMLAC? Yun ang issue. Yan ang issue. Diba? Yun ang nakakapagtaka din. Kasi Yun ang issue. Doon sa hearing, di ba? Paano sila nakapaglabas ng mga 450? ganong kalaking pera? Oh, baka kulang ang dalawang armor truck maglabas doon ka na ng 500,000, 1 million. Ano na kagad yun? Minsan. Yung nga yung AMLAC may, Yan ang ano na yun, problema may dyan. red flag. Ano na kagad, di ba? May parang advisory Red flag na. yun. Red flag na kagad. Kaya itong AMLAC, one of the most inutil na to. Nako, bigat na naman yung pinakakawala mo, brad. Siya nga pala yung ano. Matindi itong ginagawa nito. Pero kanina, parang hindi ka nagkumikibo nung nag-i-explica si GM Wick Veloso. Kumibo ako. Ubo ka. Oo. Di kinukon mo, nire-reserve mo lang. Nire-reserve ko lang. Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Ako rin meron, marami akong bala rito kay GM Wick Veloso Pero Di ba? maganda yung kanta nina. Oo. Yung mga bagong artist natin, sila Cup of Joe. Multo. Multo. Bagay na bagay. Tamang-tama. Tamang-tama. Dahil doon sa mga ghost project. Marami. Ghost project. Marami. Hindi, alam mo, Sen, papunta kasi tayo sa November 1st at saka Ghost. 2nd. Tsaka Ghostman pa ba? Wala na. Wala Wala na, tapos na. Ay, salamat. Tapos na. Sana naman, tapos lang, malas. Lalabas na lahat yung mga, lalabas, yung mga totoo, hindi na yung mga multo. Siya nga pala, ano lang, commercial, tong Oy! Aling Norma. Aling Yung Norma. lagi kong binibili, pinamimigay sa staff dito, sa aking staff, sa media, itong Aling Norma's Empanada. Sa San Juan, masarap. Saan ito? talaga. Sa San Juan, Barangay Pedro Cruz. Saan address nito? Saan? Hindi. Saan Aling ito? Norma. San San Juan. San Juan, Aling Norma. Kay Aling Norma. Saan nga? Santolan, San- Pedro Domingo. Cruz, Barangay Pedro Cruz. hindi naman sa Batis, ha? Baka nabaha ito, eh. Hindi. Oh. Nawala. The best ito. Ha? Ito, the best kong Hindi, empanada na tikman. Ito, masarap ito. Ang problema ko, baka binabaha ito sa San Juan, eh. Hindi. Baka. Sa Batis yan, binaha. Alam mo kung saan binabaha? Saan? Doon sa Paranaque. Oo. Diba? Yung sukat. Ay, ang tindi nun. Naging resort. Ang tindi nun, resort. Oo. Build yung yung kabila nun, ano pa naman yun? Talagang ang lalawak ng mga... Hindi ko naman maintindihan dito sa ng mga mga kalye namumuno doon. sa Paranaque, dito sa mga mag-anak na Olivares. Napakatagal nyo na diyang namumuno. Congressman at mayor inyo. Hindi nyo pa ba naman nababawasan yung pagbaha dyan? Imbis na bumaba ang baha, lalong tumaas. Hindi, ang bumabaha dyan, parang Ed, Yung kontraktor. hanggang ngayon, hindi pa binibisita ni, Sino? ni Vince, ni Sec. Vince Dizon. Alin, yung Paranaque? Yung Paranaque, hindi pa. Hindi ba? Layo ng mga binibisita niya. Hindi Layo. pa niya binibisita ito. Secretary Kawawa. Vince, ikutan nyo yung... Kawawa naman si Vince. Ibang iba na itsura ngayon.
Parang tumanda ng 20 years eh. Oo nga eh. Ngayon, ang bumibisita lang dyan si Congressman Mark Santos. Sa Yun Las lang. Piñas yun. Hindi, pero... Magkadugsong yun eh. Magkadugsong. Yung nando doon sa sukat na yun, ito lang Las Piñas na eh. Alam mo, total, wala din namang nangyari doon. Oh. Ito may mangyayari. Ito na. Naka-spooting eh. Parang mayroong pupuntahan eh. Naka-spooting eh. Naka-spooting eh. Naka-Trubinize. Naka-Trubinize eh. Trubinize. Ayun. Justice Secretary Boying Rimulya, good morning. Good morning. Aba, yung una mong parokyano, kung sakasangkaling ikaw ay swerte, nandito raw kanina eh. Oo. Yung una mong parokyano, abangan mo na lang doon sa Quezon City. Pagka ikaw napapunta doon sa... Meron na. Ha? Suspended na yun eh. Suspended Na-lift na ba? eh. Na-lift na? Na-lift. Kaya nga siya nakabalik eh. Ganun ba? 6 months si Wick. Oo, diba? Akala ko Mercano ang dadating eh. Hindi yung pala. Kala ko attend ka ng Senate hearing eh. Mr. Secretary. Kala ko attend ka ng Senate hearing. Trobinize ba pare? Trobinize? Hindi kailangan na Amerikana ka na. Nakamarka. Ang bigat eh. Ang bigat. Pero teka, update nga at kahapon kasi walang pasok pero meron ako na-receive na text. Hindi daw dumating yung star witness ni Senator Dante Marcoleta. Yung si Otasa. Sabihin ko lang kay Dante na padala sa akin. Oo. Yun lang. Pero maraming kung may question doon. Ano ba totoong pangyari doon, Sen? Bakit biglang nakarating? Well, surprise witness nga daw yun eh. Siyempre lahat din nagulat. Sabi nga ni Senator Lacson, sana na vet muna. Pero tignan na lang natin. Baka bagamat may question doon sa kanyang yung notaryo at lahat. Pero nagsumumpa pa rin siya. So it's up to the sa DOJ na lang kung tatanggapin pa rin yung... Okay, nagulat lang ako kasi. Sa last sentence ng kanyang affidavit. Gusto niya raw pumasok sa witness protection. Last week lang hindi na. Tapos nung tinatanong siya, parang hindi niya naintindihan yung binasa niya. Oo. Ayaw na daw niya. Hindi siya Hindi daw gumawa. niya kailangan. Hindi daw niya kailangan. May baril. May baril siya. Oo. Ayun, it just raises some questions. Pero okay lang yun, sige. Oo. Basta I'll ask Congressman Senator Marcoleta. Kasi doon sa notaryo, to send him to my office. pag sinabi mong hindi ikaw yan, iba baka naman yung staff mo. Kasi pag titignan mo, meron dyan mga doc, pages, etc. Naka-sequence yun eh. Oo. Doon sa lahat ng iyong Siyempre, pinagnotaryo eh. bawat isa. So, paano makukuha yung detalyeng yun kung hindi ikaw ang nagpanotaryo nun, o yung staff mo, yung iniiwanan mo, kung nasan yung seal mo? Madali naman yun. Pwede naman kasi yun eh. Pero bawal na yun actually. Oo. Yung, Madali yun, pero magkaroon bawal. ka ng sariling notarial book. Kasi nasa notarial book naman yun. Ilista naman namin. Oo. So, ang point ko is that So baka may hawak siya ibang notarial book. Papasubina nila all yun. they have to do is to check whether yung doc number, page Et number, cetera. diba? In sequence doon sa, nakatatak doon sa affidavit ni Sigurado ako, Joseta. meron silang document na yun ang number, yun ang pirma. Naka-sequence. Naka-sequence. Diba? Kasi marami Pero na it might be a different document. Kung Yes. totoo. Kung Oo. totoo din na... Hindi, ang point diba? lang is, kung fake yun, paano mo mailalagay yung authentic details such as Ganito, yung doc ganyan. number, page number na in sequence doon sa Hindi, sa number. double check mo doon sa notarial register. Correct. Ang Check mo kung talagang nakapasok. Correct. Ano? ang Kasi problema kung wala dyan, doon, yan ang mga problema pag laglag witness ka. Yung mga surprise. Ano ba? Surprise eh. So, problema Wala na ako rin nun eh. I wasn't there. Kasi dinala ko sa opisina si Bernardo. Bernardo. Oo. Ito naman, mapunta naman tayo kay Bernardo. O mag-break muna tayo o Break muna. Break naman po kami. Oras po natin, 24 na minuto na. Makalipas ay kasyam na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin, Justice Secretary Boying Rimulya, Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz at si Inspector General Dodi Dulay. Good morning. Good morning. Sods, update nga lang. Merong balita na hindi daw dumating yung si Otesa. Hindi kasi nung Sergeant andun ako Otesa. Sa Senate. Nung binalik ko si Bernardo sa hearing. So, katabi ko si Otesa. Otesa ba yun? Otesa. Dito sa right ko, nasa left ko si Bernardo. Kaya nung paalis na ako, at alam ko nga na nagsalita ito may mga sinabi si Otesa. At nakita ko yung affidavit niya. Ang sabi ko, baka pwedeng... Dali mo na. Hindi.
punta siya sa akin bukas. Oo. The next day. Hindi nagpakita. Kasi marami pa akong trabaho pagbalik ko sa opisina. Yeah, hindi nakarating. Hindi siya nakarating. Yun. Baka naman merong valid na rason. Meron. Wala natin kay... Kasi ano yan that invitation is based on his affidavit. Yes. Na gusto niya ng witness protection. Siyempre, you have to respond to it as early as possible. Yan. So, gusto ko lang sana i-vet. At gusto ko talagang makuha yung Salaysay niya. Yung salaysay niya. Yung salaysay niya. Kasi ako naman, nagtataka lang ako. Hindi ko alam kung okay ito doon sa rules ng Senate. Kasi sa husgado, hindi pwede yan. Yung bigla ka magpapadala ng witness na hindi nakita ng depensa. Hindi pwede yun. Hindi pwede. yun, Hindi diba? pwede sa Nagulat lang ako yan. kung totoo na walang napag-usapan na ilalabas ko itong surprise witness ko. Tataka naman ako kay Senator Ping bakit pinayagan yun. Yan. Kasi mag-alboroto na naman si Courtesy lang yun. Baka mag-alboroto pa. Yes. Yung baka sabihin Pinagbigyan na lang. Pinagbigyan na lang. Pero Pinagbigyan. ang problema Usually, kasi... dapat may background check talaga muna bago isa lang talaga. Ang problema kasi- kahit sa Blue Ribbon. Kasi magkano na Blue naman Ribbon yan. yan Blue Blue Ribbon Ribbon yan. yan. credibility nung buong investigasyon ng Blue Ribbon Nasisira. Yes. Di ba? Para naman Which din sa is lahat. happening right now. Which is happening as a result. Kasi ang mangyayari niyan, kung sino man yung pinangalanan nila nung witness na yon, sinasaldi ko, they will go to town to amplify yung mga kamalian na ginawa. As a matter of fact, yun ang nangyayari ngayon. Hindi ka mamaintindihan dito Yun ang kay Saldi ginagamit ko. nila. Di ba? Ang mga first element nung sinasabi mong bigyan ka ng due process, is your presence. Hindi pwedeng gusto mo due process tapos ikaw absent. Hindi ba? Pero yun ang first element You should be here in the Philippines, present yourself, at kung ano ang iyong nalalaman. Hintayin mo na kasi hinihintay niya yung ganun, ikaw naman. Lahat na lang ng hinahabol ng gobyerno, kakaroon ng sakit, pupunta sa ospital. May medical condition. Hindi, Medical unang-una, hanggang condition. kailan ba yung leave niya? I think his leave is until... Hanggang Monday na lang. Hanggang Monday. Yung binigay ni Speaker Inano na ni Boji D. Speaker yun Tsaka Mr. Speaker, medyo ang tanong, okay yung ginawa ninyo, na ni-revoke nyo yung travel authority ni Saldi ko, congressman ko. Pero ang tanong, after this at hindi umuwi, ano ang gagawin ninyo? Hintayin mo. Nakitig si SOJ. Si Speaker will do the right thing. Blue notice Blue na. Working on the blue notice. Or said on the part of the government, the Kasi it's SOJ, considered already a criminal investigation. Yung blue notice. kasi hindi ba, kahapon kasi nabasa ko yung statement niya, nabigyan daw siya ng due process. Nga, sabi ko, due process, pero number one element niyan, your presence. Yes. Hindi ka pwedeng absent. Ano ba yung blue notice, boss, sa SOJ? Ano ba yung ibig sabihin ng blue notice? They will give you, basta they will notify us. Kung nasaan yung tao. Kung nasaan yung tao. Naka-monitor na siya. Anong flight? Monitored na. Yes. Monitored na. Kasi And tatanungin nila saan ka papunta and up to when are you staying. Yes. Kahit saan siya pumunta. So meron ng ganun. Diba? At Diyan mo nakikita yung visa ng ating participation and working relations with Interpol. Importante yun. Yan ang palagi natin sinasabi. Yung mga iba, gusto nila tirahin na kagad to, etc. Hindi. Our relationship with the world is necessary for us to undertake all of these things. Tama. Tsaka yung reputation natin for human rights, Yes. dapat maganda para they will cooperate with us. Kasi pag hindi tayo maganda reputation Wala natin, yan. siyempre ayaw nila baka kung anong gawin natin kung ba, bad shot ka. Yes. Ganun lang yun Oo. Hindi naman tayo bad shot, good shot naman tayo sa international community. Tsaka nasan yung ibang congressman? Yung congressman ng mga sa Bulacan, yung Danny Domingo, yung... Medical, sino pa ba yun? medical Sino leave. ba congressman doon? Si Dani. Hindi, parliamentary courtesy kasi. Yes. Kaya hindi tinatawag. Parliamentary courtesy. Hindi, pero ibig Si sabihin... Congressman Tiangco lang nagpunta kasi voluntary. Yes. Voluntary. Pero ibig sabihin, magsalita naman kayo. Are you telling me na ang tagal nyo ng congressman dyan, tinubuan na kayo ng tide sa paa? Di ba? Nangyayari yung ganyan na hindi nyo alam? Yung napalitan niya si Alvarado. Oo. Si Dani. Hindi ba? Yung mga yun, yung DEO yata, yung first district engineering office. Tatlong congressional district. Tatlong congressional district. Ang hawak nun di ba? Kalahati ng Bulacan yun. Kalahati ng Bulacan. So, yung congressman doon, si Pancho ba yun, Boy Cruz, etc. Lahat yan lahat yan nangyari, hindi nyo alam? Danny Domingo. Hindi sila nagsasalita. Boy Cruz ba? Boy Cruz? Si Boy. Pero, parang, pero ito yung pinaka-notorious, yung Bulacan District, First District Engineering Office dahil sa laki at saka dami ng ghost Yung budget projects. ka nila, mas malaki sa DOJ. Grabe. Ilang milyon.
At saka yung engineering talaga naman flood prone yan. 10 agencies kami, ha? Oh. You're talking about more than 5,000 lawyers. Oo. Tapos magkano budget nyo? DOJ? Tayo? 42 billion. 42. Yung ano kasi, yung kaya na Doble yung Tapos kanila. ito, kaya isang engineering nailagay ng district, 82, nailagay ng ano diyan kasi nandoon yung mga Hagonoy, 84 billion. Hagonoy, Pambongi, mga talagang Flood prone talaga. Pa-flood prone yan. Pero sayang kung Jonat, kung yung Hindi nagagamit kung ng ginamit ng tama. tama Yeah, yung ng tama pondo, yun. baka Wala nasunod, na yan. naayos. Tama Ang problema, yun, yung tama. mga ginos, yun ang mga Yan ang problema. natuklasan Pag natin. nilista ba natin yung mga pondo ng mga district engineering office, sino ba ang may ano ba yan? May ranking ba? Sino pinakamalaki? Hindi, Meron actually, Meron ba? dapat ang ginawa, one of the first things na Biggest ang Bulacan sa buong Pilipinas. Number 1, ang Bulacan. ang ginawa, sana, Yung first district. Eh, ang first ginawa, engine district, at I don't know if ginagawa ito ngayon ng ICI. Mm. We are talking about the flood funds, no? Flood Oo. control funds. By engineering district. I-ranking I-ranking na nila. Justice sa Andy Reyes. From Baka. 20 Oo. from Pwede nyo i-ranking, 2015 oo. from 2015 to 2025. Yun naman ang kanilang timeline. Eh. Oo. So i-ranking na ninyo yan. Pakita lang. Sino ba? Gano'ng kalaki? Dahan-dahanin nyo lang. Hindi, audit muna dapat para inventory. Para Tsaka makita. aside from yung pinaka-notorious na to, Oo. given na yung first Bulacan. district ng engineering office Yes. no, dahil doon yung Oo. natuklasan yung mga ghost project at lahat na ano man niya. Oo. Pero ang isa talagang nababaha kami ni Secretary Boying, yung sa ano rin, yung sa Mindoro, grabe. Grabe yung din sa Nauhan. Nauhan. Parang hindi, yung buong Mindoro, mahigit 15 billion. Malaki Yung buong din to. Mindoro. Tsaka ano Yung ron, buong ah? Mindoro. 15 billion. 15 billion, buong Mindoro. Baka oriental lang yan. Tsaka Ha? Kung ito ay inilagay na lang nila sa kuryente ng Mindoro. May Oo, nangyari nasolve ba? na. May Tsaka- kuryente na Although lahat. may mga problema tayo sa Epiral, Oo. Kasi gusto ng private sector, sila yung magkakamada. lahat. Sila Oo. lahat. Laki nun. Hindi, yung Ang laking pera nyo. yung 15 30 billion, billion, no? Oriental Mindoro lang yun. Hindi, actually ganito. Maganda yung kay Congressman Toby na yung kanyang testimony. Kasi doon nilahad niya yung paglobo, makikita mo eh. Halimbawa, nasa isang district, ito lang yung nasa NEP, National Expenditure Program, yung programa ng yung budget ng presidente. Yung GAA ganito. Yung pong sa Mindoro, pinag-uusapan natin ni Sec Boying, 1.5 billion lang ang NEP. Tapos, ang kanyang GAA, 20 billion. Ba. Yung Occidental o Oriental, ganun din. 2 billion, naging 20 billion din. Kaya tanong ko lang Kaya naman, talagang yun ang mga dapat tignan. Yung mga biglang Bumukol talaga. Bumukol. ang nakakapagtaka lang dito, nung wala pa yung, in the case of Oriental Mindoro, nung wala pa itong iskandalong ito, di ba? Yung nakaupong congressman dyan, si Congressman Panaligan, di ba? According to Senator Lacson, talagang inamin naman niya at kinlaim niya na itong project na to akin ito, itong project na ito akin ito, etc. Hindi, kasi ganito tayo, Ed. Halimbawa ako district congressman, alam din kong Jonathan. Oo. Kami naging congressman. Nag-request ka. Kung may nabigyan ka, kahit na hindi sa'yo, Angkinin mo. Angkinin mo. Nakapagdala ako ng ganito karaming proyekto. Oo. Angkinin mo. Oo. Pero pag nagkabulilyaso, Ikaw din yun. Siyempre, hindi mo akin. O yun Di ang ba? nakakatawa Yun ang dito nangyari. kay Congressman Panaligan. Nung Hindi, wala pang siyempre, problema, inakila dahil nga malalaki. akin lahat yan. May Pag- constituents, di ba? Tingnan nyo, sulit ang boto nyo sa akin sapagkat naibigay ko sa inyo yung ganito karaming proyekto. Noong nag-expose si Senator Lacson, ano sabi? Hindi ho akin yan. Hindi, kasi gano'n talaga. Hindi, ganun. Sana tignan talaga ako kaya nga pinatawag ko si Congressman Toby Tiangco in the light of the investigation, tignan kung saan yung mga bubukol kasi talagang alam mo ako, yung insertion di masama yan kung titindigan mo. Kung Pero yung institutional, yung ganung kalaki, ba 1.5 billion Tapos nadagdagan ng naging 20, konti. naging Naging 2 billion. Maintindihan mo Acceptable pa. yun. Pero Pero alam mo- 1.5 to 20 billion sa Bulacan din, isang distrito. Over Ganon din. 1 year. Ganon din almost 2 billion, naging 16 billion. Yan yung mga dapat Pero natignan. sa- Bakit nagkaroon ng ganong bukol? Tama. Sa lalim kasi nitong usapin na to, merong isang nakakalimutan. At yung dapat na nag-i-explika, hindi ko alam kung nagbabakasyon sa Batangas o nagre-relax sa Batangas. Hindi ba? And I'm referring to DOF Secretary Ralph Recto. Hindi, tsaka DBM. Oh, Actually, DBM ito. Dito muna ako kay Ralph Recto. Pupunta more tayo of mamaya DBM. kay Amina. Bakit? Di ba kasi as Chief Economic Planning Manager, di ba, sa finance, hindi nyo na i-explika kung ano yung ano tawag nila doon? Unallotted budget ba?
Unprogram funds. Doon naman nagmumula lahat eh. Di ba? Yung unprogrammed funds po, dapat Secretary Recto, ini-explica mo, paano ba nangyari yan? Ang nangyari po kasi, isinabmit yung budget, lahat yung programmed. Hindi ka naman pwedeng magdagdag. So, ang unang ginagawa dyan is to create fiscal space. You push down yung mga meron ng appropriations papunta doon sa unprogrammed na walang pondo. Wala pang pondo. Diba? Standby allocation lang yun. Very controversial yun. So, dapat yun ang ini-explica ni Secretary Recto. Silang dalawa ni Amena because both of them are responsible for this. Next, Secretary Amina. For purposes of giving the fiscal space, silang dalawa yan. At saka nakaloko to, Kong Jonat, si Boying, yung pong program appropriations, dapat nandun yung mga priority programs sa Pangulo. Nandun yung foreign assisted. Yes. Kaya nagalit ang presidente nung na-discover niya wala na pala. yung priority programs, yung kanyang mga dams na gusto sana. Tapos yung foreign assisted projects. Nailagay sa program appropriations. At tingin ko doon na siya nagalit nung Disyembre. Yan yung sinabi ni Congressman Toby Tiangco. Kaya na-discover ang lahat ng ito. Sa akin naman, doon papasok yung dapat sina Secretary Amina ng DBM. Dapat hindi pinayagan. Diba? Hindi nila pinayagan yun. Pakita ko sa Presidente, Mr. President, tingnan ho nyo ginawa nila. Itong mga paborito ho ninyo, mga priority projects nyo, inalis nila, binaba nila rito sa walang pera. Tapos yung mga pet projects nila, nilagay nila doon sa may pera. Ang gawin ho natin, iline bito ho natin lahat yan. Ang intervention niyan during the process itself, kasi kaya naman nila yun eh. Yung meron ka namang legislative liaison operations dyan. Kaya tinitignan mo pareho yan. Assuming na talagang binraso sila ng legislators, wala silang magawa doon sa congressional operations. Pagdating doon sa signing ng Presidente, Mr. President, bito ho nyo to. At assuming na pirmahan pa, meron pa isang control. Ang ano dyan, alam mo Ed, from the very start, mayroon naman reconciliation, etc. Doon pa lang, nagsabi na. Nagsabi na yan. Sinasabi ko lang, nalusutan ka rito o nalusutan ka ulit sa budget process. Kung talagang masusi ang ginagawa ninyo, hindi kayo pwedeng lusutan doon. Ang sinasabi lang natin. Hindi naman sa inaano ko yan. Alam ko nangyari dyan. Kasi pinaglaban natin yan eh. Alam nyo naman yan na maibalik yung priority at yung mga foreign assisted doon sa program. Kasi ang umangal dyan yung JICA na mismo eh. Kaya nagkaroon tayo ng delay doon sa government participation. Yung sa commitment, yung mga commitment fees at lahat na umabot sa presidente. Ang nangyari po talaga sa BICAM yan, nangyari doon, sabi ni ayoko na, si Saldi kasi hinahanap. Kaya nga sana sagutin niya ito. Siya nagsabi nito na total, yung foreign assisted at saka yung priority program sa presidente, sigurado popondohan yan. Kahit wala pa ngayon. Kahit ilagay na natin sa program. So sigurado naman popondohan. Para lang ho doon yun ang nangyari niyan. Kaya dapat sana, yun yung mga dapat niya sagutin. Kaya lang, hinuhuli niya ang program. Para lang doon sa nakikinig mga kababayan, yun kumbaga sa araw-araw na ginagamit ng isang pamilya, ikaw may cheque. Di ba? Yung program, may pondo na. May pondo na. Yung isa, may mag-iiso ka pa lang ng post-dated. Pero wala pang pera yan. Pag nagka-pera ako, pwede mong gamitin. Pero kung wala akong pera, hindi ka mapupondohan. Kaya nga, that is where this the executive officers, the cabinet of the president is guilty in this particular instance. Kasi sila dapat nagsabi kay Presidente, Mr. President, ang magiging laman nito after the BICAM is ganito. Papayagan ba natin to? Hindi. Mr. President, ang suggestion ko dito, kung pwede ibalik yan. Pwede naman nilang ibalik eh. Pwedeng ibalik, pwedeng ibito, at assuming for the sake of argument, napirmahan. Ako, DPWH, hindi ko ilalabas yan, miski magmaktul kayo. Pero ito wag ka. Nalila, kayo ba alam nyo na yung bagong NEP sinabi ni Restore ang foreign assisted? Yeah. Boss, yung bago, may tapyas 30 billion. Check nyo. Check nyo. Baka hindi nyo binabasa NEP. Babalik yan. Again. Pinabalik natin yan. Pabalik. Yes. Again. Actually, ako nag-defend ng DOTR. Talaga nilaban natin last year yun. Again, just dyan mo makikita sina Secretary Ralph, Secretary Pangandam. Kayo ang magsasabi kay Presidente kasi hindi naman lahat ni Presidente. Sa dami nun. Hindi na makikita yun. Yung mga detalye. Isa pang kulokoy yung nag-i-explica doon taga-DBM eh. Sino ba yung kulokoy na yun? Di ba na parang ginagawang mga Undersecretary. mga senador eh. Di ba na wala daw silang alam doon kasi hindi pwede yun. Ano kayo? Hindi pwede yun. Kasi ganito, ito yan. The Office of the President, the DBM, etc. They should be on guard always.
In behalf of the President. O, eto pa isa, bago tayo mag-break, ha? Kasi gusto ko na malaman yung sasabihin sa akin ni SOJ. Halimbawa, Sa lunch na yun. lunch Oh, na. wag ngayon. Wag ngayon. Kasi baka masabi natin eh. Oo nga. Baka bigla tayong... Halimbawa, si Secretary ma-excite. Recto, o ito, isa pa i-explica mo. Yung kinuha nyo sa PhilHealth, 89 billion. Tama o mali? Tama. 89. Ang isinosole, 60. Nasaan yung 29? Nandun na. Hindi pa nakukuha. Hindi pa nakukuha. Hindi, yung 89 nakuha na Hindi, yun yung may balance pa 20 na ito yung hinold ng Supreme Court. Nakahold Hindi, may eh. bukod pa ron. Bukod pa ron, May meron na-hold. yun. May na-hold. Ito yan. Oh. Hintayin mo muna kasi yan nga yung magic ng DBM eh. Kagaya niya, nagkaroon ng... Ito, yung concourse. Wala naman yung concourse dati. Yung concourse dyan sa Mega Mall. Oh. Biglang naisip na, maganda pala magkaroon ng Lagyan. concourse dito. Lalagyan natin ito. Nakahanap Ng pondo? ng pondo. Oh. Ng gobyerno? Oo. Sino kontraktor? Wala pa. Oh. Nakahanap. Sa kontraktor, makikita mo na kung sino ulo eh. Una. Marami dyan nangyayari. Kaya nga, sinasabi ko lang, eagle eye dapat ang mga executive officers ni Presidente. Tama. I Pag agree. wala sa Office of the President, ES, DBM, etc. Oh. Ngayon, Ako, ang hinayang lang ako 255 billion yung tinapya sa flood control, di ba? Oh. Okay. Imagine yung 255 billion na. Assuming yung last year pareho ang budget doon. Lagyan nyo na lang ho ng mga ospital natin, ng lahat ng ospital ng makina na kailangan ng mga kababayan natin. Yung 1 trillion. Diba? Magkano lang lalagyan mo, di ba? that is the other issue na. Lalagyan mo lang ng Yung 250 diba? na tinapya, saan nyo dadalhin? Yan ang issue ngayon. Ito naman, bago tayo mag-break. Yan ang magiging issue yan. Ito lang sa akin. Nakasave na tayo ng 255. Bakit naman kailangan nating gastusin? Pwede naman tipirin yun para hindi na lumaki ang utang. Di ba? Yun eh. Ang point ko, nakasave ka ng 255 dahil inalis ni Vince Dizon doon sa flood control. Hindi siya nagalis noon, si O Presidente. si Presidente. Please Hindi make mo it- naman kailangan gamitin yun eh. Please make sure Para may bot. that is the President who did the decision. Hindi Pero alam isang mo, tao. bottom line dito, yung 355 billion ang budget ng flood control. Oh. Kung gamit ang tama at ayon sa master plan, Yan. sana na-solve na ang pagbabaha. Sabi Alam mo, nga 18 lang naman yung ating river basins, di ba? Kung yes, lahat yes. yun, pinaglagyan mo ng tamang budget na yung ilang trilyon na nagastos natin, siguro, hindi na ganito kasama yung budget. Ang problema nga, with the 355 billion, lahat ng distrito gusto yun kumuha doon sa budget na Hindi yun. na wala yung pandemic, yung pandemic tendency to steal. Oh, yun. Yun ang mabilis. Lahat gusto eh. Kasi yung pandemic, nag-umpisa magnakawana sa, To be sa be- DBMPS eh. To be very clear, PSDBM. Doon simula yung PSDBM, tama. Karapalan na yan. to be very clear PSDBM. about it. Yung mga ganyan na nangyayari, may kanya-kanya administrasyon may nangyari. Sayang. Ngayon lang talaga lumobo ng todo. Procurement service na yun. Talagang dyan simula. ma-workout. Parang original sinto na wala na, impunity na, wala na makikialam. Walang madedemanda. Wala. Walang nademanda sa pharmacy. Diba? Halimbawa, malungkot. Tingnan mo. Kailan pa pinag-uusap? Napatid nga yung ugat ni dating Senador Richard Gordon dyan sa Actually, I Parmali. want to talk to Dick eh. Nag-file ng kung ano-anong recommendation yung Blue Ribbon dun sa Ombudsman. But many years after, Wala pa rin. natalo na si Dick Gordon, nagalit na si dating Presidente Duterte. Nagkabuhok na yung Brad mo. Nagkabuhok na si Brad, di ba? Yung isang akusado doon, Isang kulot na akusado raw na ang ngayon laki. eh. Oh, kulot Ang na, laki. kulot na raw ngayon Kulot eh. na. Iba, Sino? dati, ano yun eh, walang buhok yun eh. Nagkabuhok. Curly na ngayon, curly. Sino yan? Sino yan? Ay, Wala pa rin nangyayari. Mamaya rin sa tanghalian. Wala rin. Tanghalian na lang Sa tanghalian, sasabihin ko rin sa'yo kung sino. Mamaya. Sabihin mo na sa akin ngayon para lalabas ko. Wala to eh. Pero yung binabanggit ni SOJ, no, yung Parmali, yun yung talagang nagsimula nung garapala, no? Yung laptop, no? Nandun yun, panahon na yun. COVID, no? Diba, yung mga yung mga PEP. Lahat yun. Yung mga sinusuot, mga Kasi face mask, emergency kasi nun. gloves. Ang ayaw ko lang nangyayari ngayon, biglang nabuhay yung mga bata mo. Kasi Pare, yan. this is the most. Ano? Si Butsabat, kung ano-ano sinasabi. Putang. Sabi, ano? Mukhang nais. Ikaw nga kumuha ng DAP. Trivia lang, yung binanggit na Parmali, ni SOJ, yung pong mga, yung laptop, no? Tapos yung mga flood control ngayon, lahat ng yan, DOTR, pati OTS, firearms, pinasukan, pati yung Brigade. yung gates, no? Yung e-gates ng E-gates, dapat ng BID. Sino yan? Isang Sunwest pa rin. Sunwest. Dito nga Yun lang, nakapagtaka eh. trivia, nandito yung lista. Pinag-aaralan mo nga kung paano yan eh.
Paano isang construction company biglang naging supplier ng mga laptop at saka yung mga yung sinasabi ni Sa PEP. Mga ginagamit sa Dati na ba yan? Hindi. Dati na ba? Westgate. Sunwest. Ano ba? May divisions yan. Ayun. By division. Sunwest Pharma. Sama division. kayo. Sunwest Technology. Sunwest Construction. Yes. Sunwest IT. Sunwest IT. Wala ba Sunwest Bank? Dito din ang diretso niyan. Hindi. Iba yun. Nasa foreign. Yung gusto na, Parang all day yan iba nga. All mine. Bago tayo pumunta dyan sa all day, All day. mapunta maging all mine, mag-break muna tayo. Oras po natin, 51 minuto na makalipas ay kasyam na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Congressman Jonathan De La Cruz, Secretary of Justice Boying Rimulya, Senator J.B. Ercito, at si Inspector General Dodo Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning. Bati lang tayo nakikinig sa atin sa Facebook. Basa. Si Laizil Bobby Spasno, si Ernesto Alipio, si Josea Francia, si Brahman Naraga, si Ben Stalosa, lagi nakikinig sa atin yan. Si Dexter Salvador, Kathleen Mary, si Mark Lemeriza, Carlo Matasigan, kikinig yan. Si Ako, si B, si Gian Joseph Advento, si Andrew Oti de la Cruz. Good morning sa inyo. Salamat po. At saka ito. Baybay sa amin dito. Okay. No, si Mayor Nonong Palomar ng Tapas Capiz. Oo. Si Bong Bong Belica. Si Sam ng Bataan ba? Medyo Bataan. Batiin din natin Police Colonel Rolly Onofre, nagmo-monitor sa atin. Si retired General James Brillantes. Good morning po, sir. Mga nagmo-monitor sa atin dito sa executive session. Siyempre, meron pa? Yung mga abogado na kasama dito sa Lex Taliones na pinagkaisahan ni Nabit Aguirre at saka niya nandito daw. Nasaan? Nandito. Si Toto Arboleda. Toto, mga pinagkaisahan ni Nabit Aguirre at saka ni Fred Lim. Good morning sa inyo. Binabati ko din si Pagbilao, Quezon, Konsihal Jello Ariola. Yes. Good morning sa iyo, Konsihal Jello. Sana mag-ayos kayo dyan ng mayor nyo. Mayor, huwag masyadong sinasaltik to si Konsihal. Huwag naman. Bata pa yun. Pagbigyan mo na yan. Ikaw naman, Mayor, masyadong parang natetreting ka kay Konsihal Jello. Ito, si Rex, ang sinasabi niya, sana ginamit nila. Mas matibay ba ang Rimowa kaysa Tampipi? Hindi. Rimowa mas matibay. Hindi. I beg to disagree. Mas matibay ang Tampipi? Yung Tampipi, 100 kilo kaya. Tanong mo kay SOJ. Yung Tampipi, ano daw matibay? Yung Tampipi na palagi nating pinag-uusapan dito? O Rimowa. Tanong mo kay DJ Dulay. Ayun. Ano mas matibay? Alin ang? Tampipi. Tampipi o yung Rimowa? Tampipi, siyempre. Flexible pa. Lalo na kung ang Tampipi kasi nung kay Atty. Kahit Dulay. itali lang yun, may gulong naman eh. Matindi yun. Walang gulo yun. Hindi, yung kay Dodo kasi. Pwedeng isda, pwedeng gulay, pwedeng cash. All in. 3-in-1. Ito ang matindi. Nasa ilalim. At saka yung Tampipi ni IG. Pasintabi na doon sa mga nakikinig. Tayo po ay nagbibiruan lang dito. Yung Tampipi nito, gawa sa ibang balat. Anong balat? Expandable. Ito po yung balat na ginagamit pagka ang bata ho na lalaki ay tinutuli. Yung mga pinagputulan mo ron. TG, ano tayo ngayon? GP tayo, General Patrolling. Pasensya na po. Yung Tampipi ni DJ Dulay, habang hinihimaso yung balat, nag-expand. Biro na ho. Para lang ho yung tension mawala. Kasi tensyonado ang bayan ngayon eh. Tensyonado. Ito lang ang hindi ko maintindihan. Kanina umaga, pagising ko, biglang nag-prompt yung resignation daw ni ICI Special Advisor Benji Magalong na mayor din ng Baguio City. Alam mo, naiintindihan ko naman din yung saloobin ni Mayor Benji. Magalong. No? Kung may duda pala kayo, di ba, doon sa kanyang pagkakatalaga bilang ICI Special Advisor, why appoint him in the first place?
Yun na nga problema doon. Pagkatapos ninyong appoint, i-question ninyo, baka daw napapabayaan yung ganito, Ang napapabayaan. dami nang sinabi. Eh di sana hindi na lang yung in-appoint sa pagkauna-una. Sino ba nag-announce? Kinanoon sa palasyo. Palasyo. Si Auntie Claire. Oo. Naku, nagsama Batiin mo muna si Auntie Claire. Ayoko na, masama na loob sa akin. Biro Send- lang yung Auntie Claire minsan. Send- Biro lang namin dito yun. Send batayin mo muna. Lambing lang, lambing. Auntie Claire, hello. Ayan. Mahal ka namin. Minsan lang, biroan lang yun. Wag naman. Lambing. Lambing. Carino brutal. Yeah. Hindi, sa atin kasi dito, wala censorship. Wala. So, we say it as it is. Yes. Ano And, makakabuti? I respect your views for it. Yeah. For what they are. Yes. Pero I don't have to agree with you. Yes. Okay lang yun. At dito sa amin, respetuhan ho kami ng opinion dito. Iba-iba. Iba-iba. Di ba? So, anyway, yun lang. Ang tanong ko, nangihinayang lang ako. Pero she's doing a good job para sa akin. Sino? Si Claire. Sayang. Yun si Claire. Sayang, Ano? sayang yun. Excellent job, actually. Sayang yun nangyari kay Yan Mayor yung isa sa Benji. mga hindi tayo nag-agree-agree eh. Well, Kanya-kanya. Ikaw naman, kasi I'm on this side. Tama I'd rather have her on my side than anybody else. ikaw naman, kaya ka lang naman hindi masyadong naano sa kanya dahil doon sa kanyang mga bestida eh. Nakapatad Hindi nga, nagbibihis na nga ngayon na maayos. Kayo Nakapatad yung pare. Nag-improve naman kasi nung una kasi parang dapat hindi ka Marlon. ng cost ng Hindi talaga siya vain. protection. Hindi Pero siya ngayon, vain. Marlon. nag-improve naman si Auntie Claire. Auntie Claire, ha? Basta tayo. Matindi na hagod sa'yo ni Sen JV, ha? Karinyo lang. Huwag ka na magtampo, ha? Oo. Pero babalikan ko lang si Mayor Benji Magalong. Kakahinayang lang sapagkat, alam nyo, sa totoo lang, kung merong mataas ang kredibilidad doon sa mga iniligay nyo doon sa ICI, baka si Mayor Benji Magalong. Diba? Yan ang tanong eh. Kasi ngayon, pagkatapos mag-resign ni Benji Magalong, ang tanong niyan eh, kasunod, sigurado ako, totohanan ba yung investigasyon? Ba't inalis si Magalong? Nag-resign. Yun ang kasunod eh. Nag-resign. Diba? So, sana lang na pag-iisipan Wala sa mabuti. pay grade ko yun. Iba yung trabaho. Hindi. Yung trabaho mo, mahirap yun eh. Oo, Hindi ko nga pinakamahirap yan. maintindihan, SOJ, kung paano ka pa nakakangiti eh. Oo. Diba? Ikaw lang umingiti doon. Habang si Senator Marcoleta, diba? Halos mapatid yung ugat dito sa leeg. Diba? Kakasabi nung Restitution. Restitution. Ha? Ikaw nakangiti pa lang. That is your opinion, sir. Sir, yeah. No! That is not my opinion! That's the law. Yeah, alam mo, ang lesson. Nakaano ka to, linya. This is the lesson here. I can tell you. Yes. Kasi he's trying to engage me in a legal argument. Yes. Hindi naman naintindihan ng tao yung legal argument. Yes, Tsaka yes. people don't care about the legal Yes, argument. yes. They just care. Alam mo, simple, isang tanong lang. Pag ikaw ninakaw ang cellphone mo, at nahuli ng pulis, ano tatanong mo? Asan cellphone Asan ko? cellphone? Sa cellphone ko. Soli mo! Tama. Sorry mo. Importante may balik. Importante may Hindi pwede balik. sabihin nung nag-stat sorry. Hindi, diba? dadagdagan ko lang Sorry yun, rin yung SOJ. cellphone, diba? Diba? Inisnatch. Tsaka pag hindi sinole, walang kapatawaran. Kaya nga eh. Diba? Diba? Pag hindi sinole, walang kapatawaran. Pwede, talaga. pwede bang sabihin na, Simple lang yun. Cellphone lang simple yun. lang. Cellphone. pwede mo bang sabihin na, di ba, Mama Pulis, patawarin nyo na ho ako, hindi ko naman ho sinasadyang kunin yung cellphone. Oo. Pero pag sinabi, asan yung cellphone, isoli mo na, ayoko. Oo. Yeah, patay na yan. Papatawarin mo ba? Hindi mangyayari ganun yun. lang Kapag kasimple. walang solian, walang kapatawaran. Yun talaga yung natural tendency ng tao. Kaya, you have to take your cue from that. Pero you don't engage in illegal argument and Tama. try to prove that. Kasi, na- ito eh. nonsense This na. is backed up by law. Correct. And the system of laws that we have, the civil code, lahat yan. naglabasan Hindi kayo magkakasundo doon. Hindi kayo magkakasundo doon. tsaka Kaya nga, ayoko ng legal argument. Hindi ka- hindi ka Maliwanag doon na yung sinasabi ni Senator Marcoleta, doon yung mga minimum requirements Correct. Hindi naman yun- Hindi pwede naman mo yung naman substantial dagdagan yun eh. requirements, mayroon pang iba And eh. that is provided for in the Witness Protection Act. Yes. Kasi yan, Makikipagpirmahan ka eh. alam mo yan, under the law, we have to have a memorandum of agreement Yes. with the witness. And we can set forth the conditions. Correct. And I'll tell you one thing that I didn't want to say when I was there. We have the discretion. The law gave us the discretion Yes. In to the judge MOA. within the situation what we Whether- think is right. Yes. Tama. Di ba? And Kaya nga may MOA eh. Di ba? Hindi. exactly why there's a At MOA. pag pinirma Kaya yun, the judgment really is, soli mo. Mayaman ka na, masoli mo na. Tsaka importante sa Para taong sa'yo na bayan. lahat Pwede yun bang eh. sorry na lang? Di ba? Hindi Hindi, pero Hindi pwede sorry. Hindi, tsaka, Ken. I agree. Mas importante sa taong bayan, yung ninakaw, Isoli. isuli ka agad. Sabi mo nga, pag kinuha ang cellphone Yun mo, lang. at nahuli yung kumuha ng yung cellphone kumuha At mo, humingi ng tawad. at humingi ng tawad. Pakawalan po nyo ako. Oh. It's Siyempre not, sir. tatanungin mo,
Asa yung cellphone? Ay, wala ho eh. Soli mo, ayoko. Hindi rin kita patatawarin. Alam mo, duduktungan lang sinabi ni Sodja, ang daming nangyayari. Di ba? Totoong buhay. Ninakaw, inisnatch yung cellphone, pumunta sa presinto, sabi nung magnanakaw, ma'am, pasensya na po dahil sa ganito, ganyan. Ito po yung cellphone nyo. Ano gagawin ng complainant? Hindi, okay na, patawarin. Hindi na magkakaso yun. Hindi na magkakaso yun. Hindi na magkakaso yun. Tama. Ganon din yung tayo. Pero tayo hindi, kasi dito. Tama. Yung batas natin, susundin natin sa bawat step ng Kaya nga eh. investigation, prosecution. Kung sa totoo lang naman, wala naman talagang, si Senator Marcoleta naman, in fairness to him, tama din yun. Tama rin siya. Minimum requirements nga yun. Hindi Minimum yun legal. talaga. Legal. Minimum. Technically, tama siya. Pero ang kanya, hindi requirement yan, period. Anong kasi yan? You cannot force me to say yes immediately. Kasi mabigat na trabaho to eh. We have to evaluate. Pero ang gusto niya ba, ipasok na kagad? Yes. Hindi na, parang ano siya, sinasabi parang lang niya, gigil siya. Oo. Na wag na pag-usapan yung restitution. Yes. Hindi. Requirement You have to ba? wait. Diba? Sa kabuuan. Sa Sa kabuuan. Hintayin natin. Ibig sabihin, gusto niya mapasok na regardless of the issue of restitution. Kasi ang sinasabi niya, in the law, hindi naman daw provided yung restitution as a requirement. Hindi requirement. Diba? In that Pero- specific law. In that specific law. Pero, 'di ba, ang kagandahan, lahat ng mga nakita ko, yung mga legal luminaries, isinulat ko nga yung isa. Naglabasan supporting the stand of SOJ. Mabuti na lang, magaling magpaliwanag si Dean Mel. Howard. Mel Santa Maria. At saka si Dean Howard Calleja. Nakita mo na, medyo curly. Malapit-lapit na yun. Hindi curly yun. Ano? Shaggy. Shaggy? Shaggy. Yeah. Shagilid lang. Sa gilid na lang. Ikaw talaga. Buti na lang yung kaibigan natin medyo na mahinga na. Di ba yung bata mo? Dean Froilan. Kung hindi. Bakungan. Kung hindi. Re-lecturean ka nun. Lecturean ka nun, di ba? Yan ang una kong din. Dean Froilan. Si Dean Froy. Mahusay. Mahusay tsaka mabait. Mabait yun. Super. Dalawa naging din ko. Siya, tapos si Bart Carale. Asan na? Si Dean Bart. Nawala na. Nawawala. 90 plus na dapat yung buhay. Ay nako. Tama naman na minsan-minsan kasi yung teknikalidad We'll have to give way to to more important considerations. Oo, di ba? And in this case, Saka may yun na. moral Importante issue dito. makuha, maibalik. At saka ang malungkot yung sa dito. tao, sa common tao. Alam niyo mga kababayan, ayan nakaharap po yung mga kasama namin dito. Pag yan binistahan at hindi ho nyo nakuha agad yung pwedeng kuhanin, malamang kung patay na ho lahat ng akusado, hindi pa nakukuha yung assets. Tama. O intayin mo yung legal, Di ba? matapos yung kaso, kailan pa makukuha? Yun ang Kung importante. pwede na makukuha dito nila. upfront, Maibalik makuha na. natin. Di ba? Kahit Saka yung Marami ang babalik nila. Good faith. Alam mo yan, yung sinasabi ko nga sa kanila. At least the others, no? Pag hindi kayo napili dito, pwede kayo mag-plea bargain. At least, pagka good faith kayo, mag-aangang kalooban ng lahat na Yes. ibigay sa iyo yung Mas lesser. maging lenient sa inyo. Lesser. Ang treatment. Basta may good faith. Basta good faith talaga. faith. Ganyan na, maski sa Amerika, plea bargain nga. Pag nag-lawyer up ka kasi ng todo, tapos laging defensive ka ng todo, pinahirapan mo yung prosecution. Isasagad naman nila yung pwedeng demand siyempre. sa'yo. Tama. Ganon yun. Tama Ganon naman. yun. Pag pinahaba mo yung proseso. Oo. Ay, Kung nako. ano-ano sasabihin mo, mahirap yun. Mahirap yan. Pero maiba lang ako mga boss gusto ko lang pag-usapan kasi maraming nagte-text sa akin at mga kaibigan natin. Medyo umaalma lang dito sa panibagong singil ng DTI dito sa Trustmark. 1,130 Trustmark fee. Dahil lahat ng ang ginagawa nila, ipinipilit nila na lahat ng online sellers mag-register at magbayad ng 1,130 pesos. Ang sabi naman ng mga online seller, hindi naman malalaki ho kami dito na mga nagbebenta. Pangalawa, hindi naman required sa batas na magbayad ng Trustmark fee. So, unang tanong dito, sino ba nag-set noong Trustmark fee? Sila lang. Bakit nyo ginawang 1,000? Ano basihan ninyo? Dahil sa batas, walang sinabing makasimingil ka eh. But- In fact, ito nga, kung Jonathan, Si Senator Sodja, paring Ed, at saka Sen JB, ang nakalagay sa batas dito, ito nga nagtataka, bakit sabi ng batas magawa ng Trustmark, pero ang nasa batas din, ang sabi ng sa batas, ang dapat na mag-regulate ng Trustmark,
is a industry-led private sector governance body. Ayun ang sabi ng batas to provide the assurance of safety and security, the DTI shall encourage the development of an e-commerce Philippine Trust Mark which may be established and operated by an industry-led private sector governance body. Di ba? Paano nangyari na nagkaroon na ang DTI na pinepwersa niyo na lahat? DTI, di ba? May regulatory power ang DTI. And it is in keeping with the spirit of governance na talagang kailangan ma-monitor nila lahat. Tama naman yung Pag hindi monitoring. ka nag-register at hindi ka masama sa governance sector, ayaw mo, di underground ka. Kasi kailangan mag-register. Kasi dito sa batas is that there is a... Pero it does not, the law does not, that law does not change the powers of the DTI to regulate. Hindi, this. walang problema yun eh. Yung regulation eh. Ang problema is charging 1,130 because the law did not provide for a charge of 1,130. No, that is the regulatory power of the DBI. Yung admin powers ng DTI. Hindi, ang admin powers sila under the law is actually to create the body that will be the regulatory body for complaints for all online. Actually, the main problem there is yung ability ng DTI to come out with these standards. Kasi, ang sinasabi mo, e-commerce ito eh. We're talking about e-commerce. O sige nga, ano yung standard mo para yan makapasok ako sa e-commerce? And do you have the means to register all of us? Yung mga iba, magpuputo. Halimbawa ito, si Aling Maria, Aling Norma. Pag-re-registruhin mo ba? Ito, i-register mo ngayon ganun ito. kamahal? Hindi, tsaka alam mo, anong standard mo? Pag pa-register siya, safety, etc. Yung ganun eh. Wala pa sila na-establish na ganun. Yun ang problema dyan. Kasi ang database kasi na kinikreate ng DTI is shared with the BIR and other government agencies that monitor economic activity. Okay yun. Wala problema Kasi yun. you're trying to monitor economic activity. Yes. Kaya yung regulatory power niyan, hindi mo pwedeng sabihin na tama naman hindi yun. mo pwedeng gawin yan. Private sector lang. Kwan lang ito eh. Para lang ito yung argument doon sa restitution versus yung argument ni Sec Boying eh. Ang spirit and intention ng lahat ng ito. Maganda. Diba? Maganda. Oo. Tulungan How ninyo to do it. How yung to mga do it. maliliit. How to do Kapag it is kayo work ay out. nag-impose ng rule, Kagad. at yung Na rule ganyan. na yan, including the fees, pinahihirapan na yung taong bayan. wala na yan. May mali na dyan. Yun naman yung point ni Yusek Dodo. Yes, Dapat yan, nakaresibo lang lahat. At para ma-monitor nga lahat yan. Para ma-monitor. Kasi Actually, nga, ano yan eh. Underground economy na kasi ang selling eh. Underground economy. Sa akin, na. Pinapalabas mo sila eh. There is no You're trying to question put them on the into administrative into the blah 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 ng DTI, monitoring, etc. Ang point ko, bakit naman kailangan ninyong charge ng napakataas? Precisely. Bakit hindi lang 500? Ano, Bakit? pwede naman sila Ginagawa ninyo, hanap buhay na eh. Hindi, actually, Resibo naman lahat yan eh. Oo naman. Actually, ang problema dyan ay hindi kasi kayo ang nag-create ng trust mark na ano na yan. It is a proponent-driven operation. Yan ang problema. You should have created your own para zero. Wala kayong fees. Oh. Sa totoo lang, you have your own budget walang eh. fees eh. Oh. You have your own budget. Especially at a time na nag-uumpisa ba lang ang e-commerce, gaganin po. Wala pa nga kayong standard eh. Simula ang e-commerce. Ang lakas na ng e-commerce. Yes. Pero underground lahat ngayon. Hindi, okay naman yun eh. Yung mga malalakas yung mga malalaki. But not yung mga ganito. Kasi lahat yan nag-ano eh. Hindi po pwede yun. Ang punot dulo dyan, sana naman DTI, imbis na yung mga ganyan pinag-aatupag mo, di ba, tignan mo kung ano nangyayari dyan sa pick-up. Di ba? Yan, di pa rin naiimbestihan yung pick-up na yan na under DTI ni, sino nga mo si Secretary? Roque. At saka CIAC. Alam niyo, baka dyan nagsisimula lahat eh. Diyan nagsimula talaga. Saan ka makakita single proprietorship ang hawak na pick-up license At saka quadruple A, triple A. Magaling nga yung executive director Yung executive director yung nag-resign, dapat yung tawagin eh. Tanong ko SOJ, pag ikaw ba gobyernong opisyal, nag-resign ka, tapos na lahat? Hindi naman, di ba? Pwede mo pa siyang tawagin, di ba? Pwede. Imbestigahan nyo yung Matiensong yan. Tingnan ninyo saan nakatira. Kasama yan. Nasa listahan namin. Tsaka isipin mo dati, di ba, nasa development din tayo. Dati para makuha mo yung AAA at quadruple A, taon yan. 20 years. 25 boss, years. Dapat meron kang track record lahat. Track record. Yung mag-renew ka na lang
Napakatagal niyang pick up na yan. Kaya nakagulat Secretary, ang pangalan ulit? Roque. Roque. Yes. Imbis na puro baro ang inaasikaso mo dahil yan At saka yung mga liliit na online, wag na yan. Hindi, At, wag na yan. alam nyo, ito ang tanong ko. Libre nga Control dapat yun, libre na nga. Bakit naniningil pa? Oo. Kasi kung gusto nyo mag-register, wala namang problema. Pa-register ninyo. Oo. Pag nag-register at wala sila, underground kayo, bawal. Pero registration, you don't need to charge eh. Yun na nga yun. Portal. O sige, automatic. Pag nag-register ka, sinabi mo kung saan ka, address mo, etc. In fact- registrado ka na. O, In fact, ang 1,110. major stumbling block kung bakit hindi magre-register yung mga maliliit, dyan po sa napakataas na singilin na ini-impose ninyo. Di ba? Kung ako, magre-register na ako, sisingilin mo pa ako ng mataas, hindi na ako magre-register. Papasukin mo muna sa bitag. Alam mo, paring Ed, kung Jonas Sodge at Asin JB, ang hirap kasi lagi, pag ang gobyerno pumapasok na masyadong malawa, kasi kuminsan dyan nag-uumpisa yung problema, kapag sumausaw na Hindi na lang, ang gobyerno. gaganunin yan. Hindi na lang kasama Yun ang dyan. problema, pagtagal yan, mag-iiba na naman ng Again, babalik. Sana, Ano kasi, hindi, marami talagang problema yan. Marami. Pero, pag kami naloko sa online selling, Saan sino tatakbo? pupuntahan nila? Gobyerno pupuntahan DTI. nila. DTI. DTI, di ba? Kung may naloko sa mga negosyo, may consumer problems. Saan Saan tatakbo? sila lalaki? DTI. 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 Ang tanong, kaya nga sa batas sa trust yung law na to, hindi naman trustmark law eh. E-commerce law ito eh. Inaatasan ng DTI na magtayo at palakasin yung kanilang complaints office. Yun ang trabaho sa batas na ito wala yung complaints Diba? office ng DTI, falsifikado yun. Yun nga yun eh. Yung nga yun eh. Pag-complain ka doon sa ano? Sa e-commerce, dapat magkaroon sila. Ang mahalaga, yung database na i-create. Yes. Yun Yun ang na. mahalaga doon eh. Kaya nga huwag ka naman ningil. Huwag ka naman ningil. Oo, pwede naman libre. Libre DTI, mo. yung spirit at intention. Actually, tama. Pero, panukala. sinasabi ko lang, kailangan makilamang gobyerno. Pero yung Yes. cost, well, Okay na it's yun. relative. It's relative. Huwag ka naman Oo. ningil. Wala naman sa batas. Pero do not tell me that you will not register kasi may perang involved. Hindi tama hindi yun. tama. Kasi magiging underground pa rin yan eh. Hindi, okay yung mag-register. Hindi, kaya Wala lang- ang problema. Yung maningil, huwag na kayo maningil. You just have to Pero ang protest punto the fees, dito, but not the idea of them. Saan mo nakuha yung Registering. 1,130, di ba? Ang Oh. point, You to register. ang point dito, sekretary nga ulit pangalan nun. Hindi kasi Roque. Hindi mo kasi Christina- makita nagtatrabaho eh. Christina Roque. Christina Roque. Aldeguer yan. Aldeguer. Sisters, yung dancer. Hindi, kapatid ni Dino Aldeguer. Dino Aldeguer. Akala ko yung Aldeguer. Christina Aldeguer. Yung Aldeguer sisters. Hindi, panahon mo yun, ah. magkakamag-anak yan. Magkakamag-anak. Dumudodo pa yata ako nun, Aldeguer sisters. Hindi ko Alam mo, Ikaw, Sen. dalawa ha. Dalawa ang kapanahonan mo. Dalawa. Nag-iba ba yun, no? Nagkakayon. Ang tindi ng pinakawalan mo. Ang tindi. Aldeguer sisters. Bata pa ako, nag-join. 70s. Early 80s. 70s. Sila Aldegar Sisters. Pero ang tindi ng pinakawalan ni Sen. Napakatindi. Naalala ko to eh. Dalawang Ang panahon kasi ni Sen, ito, Aldeguer sisters. Saka Toto and his children. Yeah. Direct from San Juan. Pagbe-break lang ako tayo. Idol ni si Don Nakar. Oras po natin, 19 na minuto na, makalipas ay 10 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito, Justice Secretary Boying Rimulya, Senator J.V. Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz at si IG Dodo Dulay. Good morning. Good morning sa inyo. Good morning. Pero ang tindi ng binitawan ni Sen, ha? Ano? Ano? Aldeguer Sisters, pare? Yun ho kasing panahon ni Sen JB. Yan ang mga uso. Aldeguer Sisters. Toto and his children. Jokerino. Tarzan and Baby Jane. JQ. At saka JQ. Si JQ. Seeing Stars with JQ. Yeah, si Sing Stars si JQ. Tawag ng tanghal. Tawag Yan. ng tanghalan. Di ba? Pero bago tayo magtapos ha, babatiin ko lang itong si Yusek 3 Gibbs. 3 Gibbs, oh. 3 Gibbs? 3 Gibbs. Ay, Try Gibbs. Sino may Yusek 3 Gibbs na yun? Ay, Try Olay Gibbs. bar. Olay bar. eh. Yung matangkad na ano. Ano ba? Bala basketball player yun. Baka kailangan maimbitahan din dito eh. Oo. Itong si Yusek 3 Gibbs eh. Hindi, sabi niya, nag-ano muna siya, nag-leave of absence siya sa DepEd. Nasa DepEd siya ngayon eh. Yusek yan, si Yusek. Isinama siya ni Secretary Angara from the Senate. Nako, mabigat.
Kasi matagal na Senator Sani Angara. Senator Sani Angara, sinama siya. Malaki din ang maipapalitulong ni Senator Sani Angara. Sa pagpapaliwanag. Pagpapaliwanag Yes, dahil yes. siya ang chairman ng Finance Committee ng Senado. Pinakamatagal. Nang matagal eh. Na matagal siya. Matatahimik itong Senator Sani Angara na ito. Mm. Diba? Pero baka meron din siyang maitulong. Diba? Meron. Malaking maitutulong At niya. kung ano yung naitutulong sa kanya nitong si Three Gibbs. Three Gibbs. Mm. Diba? Para makita natin talaga. Ang pwedeng Sa si Trigib, nung ni-research ko, staff dati ni Bong Revilla. Bong Revilla, Yeah. Senator Yeah, Bong Bong Revilla, Revilla. na na-implicate din. Yes. Actually, Base doon sa sinabi ni Yusek Bernardo. yeah. Pagdating sa expertise, itong mga personalities na ito, sana maimbita. Sana lang. Ang hindi ko lang maintindihan. Secretary at now DBP at now Bangko Sentral member of the board, Ben Jokno. Okay. Naging Bakit si Ben Jokno? Secretary of Budget, Budget, Secretary of Finance, Governor ng Central Bank. Tama. Alam niya yan. Oh. He knows the Tapos Institutional memory. may institutional memory yan. Senator now Secretary Angara. Sani Angara. Yan. Sino pa? Magaling yan. Maraming may Maraming tutulong. alam. Maraming may Finance tutulong. Committee, mga Finance Committee Chairman. Si Liling Briones. Liling Briones will be a good expert. Si Sir Chosbeña ba naging ano yan? Naging chairman ng finance? Hindi. Lagi Hindi. siyang Trade and minority. Industry. Energy lang. Energy. Lang, boss. Hindi, meron pa. Ano pa? Mamaya sasabihin ko. Banks and financial institutions. Siya yan. At isama mo na dyan, mga Ito. imbitahin nyo. Dapat. Bukod sa sinabi mo, Executive session to. Sa executive session ninyo. isama mo na dyan, dating majority leader, Manix Dalipe. Yan. Ha? Maraming may Dating tutulong senior APRO chairperson, Stella Kimbo. yan. Yan ang mga makakatulong. At yung walang kaingay-ingay na minority leader ng House, na sana isama na ni bagong Speaker Boji D sa mapapalitan, Marcelino Libanan. Dapat kayo nga nag-i-explica dyan doon sa nangyari. Di ba? Kung merong nakakaalam niya, kayo. Ba't hindi mo sinasama yung kaibigan mo? No, siya. Sino? Senior Deputy Speaker, Pero ano, ang kailangan... Dong Gonzales. Kailangan i-research Wala na tayo rito. kasi. Wala na. Wala na dito? Ang kailangan i-research natin. Yung Yung system. mga, di ba, marupok yung System. Bulacan 1. Marupok, di ba? Marupok din ang Mindoro. Saan pa yung ibang marupok? Marami. Ikaw. Hindi. Kailangan talaga... Darating tayo They doon, say sir. that, but you give me details para maniwala ako. Yeah. Kasi kung wala, ay sasabihin mo ganyan na, tapos wala naman. Ito lang. Ito makikita mo na kung saan yung marupok. Marupok. Oh. Ha? SOJ. Mm. Ang kailangan mo lang balikan yung Si top 15 contractors named by the President and their projects. Diyan mo makikita yung lahat ng marupok. At saka, from the DBM and from the DPWH, from 2015 to 2025, ano yung mga district engineering offices Okay na yun. malalaking I-ranking work. nga, i-ranking, May diba? ranking. Tama lahat Kasi, yun. ang kulang na hindi mo Ang sinas... kinukuha ko nakuha ko na yung history ng Bulacan 1. Ang kinukuha ko history Iba. ngayon Mindoro. Oriental and Occidental. Tama And the lahat. others, di ba? Tsaka yung- Ranking. Tama Dapat- lahat yan Kaya hinahanap ko yung marurupok, kukunin ko yung history. Dapat, So you just, sods. meron ka ng tip Ito. The President already gave the lead. Yes. The top 15 just reviewed their projects. Ayan Saan na sila? lahat ng Saan sila marupok nagkaroon Saan ng... nakalagay? Saan sila nagkaroon ng Ito mga naman, kung saan projects? sila Kung nakakuha meron eh. tayong mga nakikinig dito, di-text nyo po kami. Ito. Sabihin ko kung saan. Isumbong ninyo kay... Saan marurupok yan? Isumbong nyo kay... Hindi. Inspector General Dodo Dula. Kasi siya rin ang nagtitip tungkol doon. Wag. Baka may passing through. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Baka ano? Congressman Hindi Bagoy. ako Hindi, mahirap hindi doon. ako congressman. Baka bumukas yung yung tampipi. Automatic yun automatic yun. Di ba? Kasi ganito yun Hindi ba yung inapagod eh? Ito. Ito yung tampipe. Pag meron nung nag-text kay IG Dulay, bumubukas po yun. Tsaka yung bukas po nun, pagka medyo maliit lang din ang open. Pag medyo malaki, bubukas na malaki. Dapat, Biro lang, biro. ang kulang na sinabi mo, paring Ed, Oo. yung testimony mismo ni Congressman na 6 years na naging Appropriations Committee Chairman, Eric Yap. Kulang yon. Kulang yun. Kailangan ding maimbita yun. Si Eric, Sa Congressman... ICI kasi, pwede patawag yung mga yan. Direct Ang Yes. problema nga,
pagka sa Senate tsaka sa House, Wag may doon. interparliamentary Wag doon. cost, Yes, wag Hindi doon. pwede pero si Man... De, pero Kung ICI to, Pero ICI. ayun ang pwedeng gawin ng ICI, imbitahin to mga tao. Tama. Pero for purposes, ICI Sods, na. tama yung sinasabi mo, Sods. For purposes of ano, Kaya nga may ICI Kasi nga, nakita na yung interparliamentary courtesy, mahahamper investigation. Pero ito, pero in so many ways. for purposes of investigation ng ICI, tama yung sinasabi mo, Sods. Yung mga district engineering offices na ano, kasi si Eric Yap, 6 years yan. Kasi yung Alam niya yan. Benguet, As APRO. Baguio, pinapanang... Baguio, Benguet, Davao, etc., Mindanao. Maraming alam yan. Yung Abra, lumaki din. Abra, Yung nako! rock netting sa ano yan, sa Benguet, marami yan. Diba? Rock netting. Yung sinasabi, yung, Sa Cordillera, marami Cordillera rock yung netting. yung sinasabi Hindi, ni lumobo rin Senator, kasi Tsaka Davao, yung Davao, marupok rin yun. no? yung sinasabi ni Senator JB, tungkol nga sa mga rock netting at netting. lahat, sa landslide area lang yan. At saka, At saka sa mga ICI, ano, nag-iimbita na rin lang kayo. Tinitingnan nyo lang yung mga Lamborghini. Na, Pero I'll tell you the hardest, that we have to study. What do you do with the contractors? Yun. Yan. Yun ang- Kasi dapat kasama sa resolution to eh. Oo. The Hindi, congressmen who became contractors and the contractors who became congressmen Yes. Yeah. who had a conflict of interest in everything. Yun, kailangan pa. Parang meron kang, kasi- parang may listahan na si Dahil Sods. total, Mabigat yan, mabigat. total 10:30 na. Meron lang ako isang idadagdag dyan. Parang ha? may listahan, And may maybe listahan. si Senator JB. Next week ba madidiscuss? Tsaka, alam mo, Ha? Next week madidiscuss pa ba natin? Siyempre. Pwede. tsaka, Pwede. tsaka Pwede, agree ako pwede. rin. Huwag lang magkakaroon ng bagong mga developments. Oo. Ha? Pero pwede pa next week yan. Parang may listahan na si Sods. Oo. May At doon sa listahan yung- listahan, meron isang nadagdag na hindi nababanggit. Sabihin nyo sa akin. Nandun sa ano yun, nandun lahat sa presentation ni Indala ni Kong Toby, papadala Ayun, natin ha? kay Secretary, Yeah. kay Secretary Boying. Kasi doon kita-kita mo yung paglobo eh. Tama. Magugulat ka eh. Buti kung ano lang, 1 billion na dagdag, Malaki. 500 million. 17. Ito, 18 billion, 18 15 billion. Matindi ba ang Tingnan ano? lumobo eh. Mas malaki pa nga sa budget ng DOJ. Walang yaya. Basta bago tayo magtapos, ha, isama nyo na din dyan. 'Di ba? Etong hindi ko maintindihan. Sino? Si Garjola? Auditor ng Commission on Audit ba? Commissioner ba 'yan? Ay, oo. Na merong Mabigat, asawa. medyo. Libana. Boss, 'di ba klarong conflict Yung 'yan? asawa niya, pero yun yung business niya. Diba? Baka naman gusto mo munang magpahinga ng kaunti. Hindi, pero Yun yun. nakakahiya May sakit na siya yan. ngayon. May sakit eh. mas lalo may na. sakit, may sakit. May ano. Panahon na para siguro. Pero tignan yung mga dokumento. Diba? Kasi yung sinasabi mo, parang nakakalimutan mo yung kaibigan mo. Oo. Si Edwin. Olivares. Oh. Tsaka Edwin Garjola. Ah, Ay, Garjola. mabigat. Contractor din. Contractor. Tsaka bakit nawawala si dati? Alam mo yan, kahit na mag-divest ka, ilagay mo sa kamag-anak mo, hindi Mali. nawawala yung Kung pa rin conflict of ang interest eh. Matrix. Pero itong tanong, Sods, marami lumalabas ngayon na maraming mga, yung tunay na contractor, hindi congressman, hindi politiko pero lumalabas, marami sa mga contractor, kinukuha at ginagamit lang ang lisensya. Kaya pala napupunta sa panahon pa Okay, yun. Ginawa. Totoo yun. Di ba? Ang Panahon daming- pa ng- On that note, Tandaan mo, Okay. Panahon pa ni Kopong-Kopong Kopong-kopong, nangyayari meron na yan. yan. Ano ba? Hindi na ngayon nangyari yan. So hindi sila yung Ikaw na. talaga Paalam kinukuha ko na. lang. Wala pa akong bigote, nangyayari Yan, na yan. yan. ba? Bong, paalam tayo. Ang iyong kaibigan, Jonathan De La Cruz, isang mapagpalang araw sa atin lahat. ito po si Boying Remulla. Sana magkita-kita tayo muli next week. J-Burst to, mabuhay. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa Executive Session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Sa ngalan naman po ng ating mga kapartners, Ambassador Teddy Boy Locsin, si Paolo Copino mula sa bayan po ng Parañaque. Ako po si Ed Davier. Bumabati sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat po sa pakikinig sa Executive Session. This Executive Session is, pero bago tayo, Juan, Alin Norma. Aling Norma. Thank you. Thank you. At saka yun ho, aming proponent sa lunch. Yes. Naghihintay na. Yes. Ha? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Facebook, salamat. Thank you, Facebook.